Dahil kasama na po natin ang kinatawan ng ikalawang distrito ng Marikina at ang chairperson ng House Committee on Ways and Means, Congressman Miro Kimbo, live via Zoom. Congressman, good morning po. Christian at Doris sa DZMM. Hi sir, good morning. Kong. Good morning. Ayun. Good morning po, Good sir. umaga. Maraming Okay na maraming ba? salamat po. Okay po, loud and clear, sir. Napatawag po kami dahil gusto lang namin hingan po ng komento po or panig po ninyo. Dito po sa inyong naging statement doon sa bilang tugon doon sa hiwalay ding statement ni DepDev Secretary Arsenia Balisacan. Kayo na nga po ang magkwento kung paano po ninyo nasabi na parang lumalabas ay parang merong oil cartel na nag-ooperate sa bansa natin sa gitna po ng ganitong sitwasyon? Okay. Simula na ba tayo? Yes, sir. Yes, sir. Ay, sorry po. Maganda nga. Hindi pa siya natin check-in. Ang napag-usapan ho kasi dyan sa usapin po sa ating hearing is nakita po natin na sinasabi nga po na parang may cartelized behavior pagdating po sa pricing. Ang nangyayari ho kasi is every Tuesday po nagdideklara ang bawat oil company minamandato ng DOE para magdeklara kung ano kanila magiging price adjustments every week. So pag tinignan po ninyo itong weekly report po na ito, pare-pareho po ang nakalagay na adjustment ng bawat isa hanggang sa huling sentimo. So sabi nga po natin is, it is deregulated. Ang expectation po natin dyan is dapat nagbabakbakan, pababaan po sila ng presyo. But because of the mandated, pinipilit sila na kailangan magdeklara kayo kung magkano ang inyong magiging price adjustments. So effectively, parang nagkakasabihan sila na kahit hindi nila sinasadya, nag-i-encourage siya ng behavior na cartelized o nagsasama sa. Hindi ko na ikukomplika. Para kumbaga sa isang maliit na kalsada, ang barangay captain, sinasabi niya sa lahat ng sari-sari store doon, mga kapatid, lahat ng tindahan natin dito, idideklara ninyo every Monday morning at 10, before 10 a.m., which is what happens with the DOE. Every Monday morning, bago mag 10 o'clock, deklara nyo, magkano presyo ng chicharon, magkano suka, magkano isang kilong bigas, magkano isang cellophane ng langis. So, dinideklara nila. Pag nakikita ng iba, kung anong dinideklara ng isa, nakikisabay lang sila. So, kaya nagiging pare-pareho. Pero hindi naman pwedeng pare-pareho kasi kahit sa sari-sari store, iba-iba ang business model. Merong ibang sari-sari store na kaya niya makapagbenta ng mas mura, pero ang ginagawa niya kasi is kaya niya bumili ng malakihan. Ng pang isang buwan, nakakabili siya sa grocery. Yung ibang mga maliliit, ang kaya lang is every 3 days na replenishment dahil umuutang sa Bombay. Mas mahal yun. So, nakikita ng mas malaki, mas nadodominate nila yung position nila. Pagdating dito sa usapin nila, ang malungkot is gobyerno mismo ang nag-i-encourage unintentionally. Hindi sinasadya, pero yan po ang nagiging cause. Kaya sinasabi natin is, it is time to scrap that kasi yan ay isang nagiging balakid pagdating sa kompetisyon. At pag walang kompetisyon, ang nagsasuffer ay ang publiko. So, ibig sabihin nyo, Kong, may sabwatan, may kakuntsabahan sila. Parang ganun po ba ang nangyayari? Hindi pa ako handang sabihin yon. Pero ang sinasabi natin, yung resulta, tila ganon. Parang kumbaga, tinatanong niyo sa akin is, parang may kabit yung isang mister may kabit. Bakit ganito, ganyan. Hindi ko pa nakikita kung talagang magkasama ba sila. Pero lahat ng indikasyon at lahat ng pagkilos at yung kawalan natin ng resulta sa lahat ng investigasyon, nagpapakita na tila meron. Because up to today, wala pang nagiging findings on any anti-competitive behavior ang ating mga kumpanya. Despite the fact na pare-parehong presyo, pare-parehong kailan sila nagtataas ng presyo, pare-pareho kailan sila nagbababa. Ito ay bunga po kung nung naging pagdinig natin dyan sa Kamara nung isang araw kung saan inimbitahan lahat ng almost all of the cabinet secretaries para alamin kung paano ang ginagawang tugon ngayon ng gobyerno sa epekto nga ng oil crisis. Pero iimbitahan din po ba natin moving forward kung ang mga representatives po ng mga oil companies para sila po mismo ang sumagot din doon Makuha natin mismo sa kanila. Yes, definitely. Tatatanin natin sila dyan because you have to remember that konti lang talaga ang players. Maraming players pero karamihan dyan mga maliliit. Yung big players natin dyan, tatatlo lang talaga. And they're the ones dominating it. At hindi natin sinasabi because kung makikita natin, in fairness, yung isa sa nakita natin na talagang pinakamalaking iskandalo dito sa pagtaas ng oil price shock natin
is maraming mga gas stations ang nagsara o nagrarasyon. So nung kapanahunan na yun, ba't sila nagsasara? Nagsasara sila, wala ako ibang maisip kundi because di naman tayo nagkaroon ng issue ng supply. Oo nga po. The supply was never an issue. We always had enough supply. It was just that it was expensive. So bakit nagsasara? Because alam nila, pagdating ng Tuesday, magtataas na naman ng presyo. So kung nabili nila ito ng 50 pesos nung nakaraang linggo, alam nila by next week magiging 120, magsasara sila. Nagrarasyon sila. Bakit ka magrarasyon? Wala namang supply issue. So ibig sabihin, hino-hoarding ito. Ito yung mga kinakailangan buhayin at ipakita ng gobyerno na kaya nilang mag-clamp down, parusahan yung ganitong klaseng pag-uugali. Because as long as gas stations and gas companies feel like they can get away with it, they will get away with it because negosyo yan. Oo, pero parang akong hostage din ng gobyerno eh. Kung sakaling clampdown ang gawin, sasabihin lang naman ng mga big oil companies, ganyan pala ha. Oo. Di lalo kaming magsasara. Naninindak. Naninindak Mananakot. sila. But there is a way to determine that, Doris. There is a way to determine because nagre-rehisto sila kung magkano ang kanilang supply. Nakikita natin kung magkano ipinapasok nila base sa binabayarang excise tax at VAT sa customs. Nakikita natin yung requirement natin sa bawat isa, whether you're a refiner or you are simply a distributor, merong ilang araw ang required sa'yo. So bakit ka mauubusan? Itong nakalista pa rito. So kaya siyang ma-determine. It's just an issue really of enforcement. At 'di ba tama ba kung on Monday ay meron ulit kayong magkakaroon ng special session para iakyat na raw po sa plenaryo yung mga panukala in regarding po sa measures na pwedeng gawin dito po sa nararanasan nga po nating epekto ng crisis. Opo, sa totoo lang, ito'y talaga minamadali ni Speaker Boji D. Sinabi niya, huwag na tayo mag-antay kahit tayo naka-break lahat, etc. We have to start moving. And hindi lang kami nakaschedule nung nakarang araw, natapos kami, alas 9:30 ng gabi. So meron kami sa Lunes, meron din kami ulit sa Miyerkules. At ang output na nais dito ni Speaker Boji D is that by the end of the month, pag nag-start na kami ng formal session namin ng first week of May, is meron na kami isang nabuong batas that will address yung urgent needs natin Yes. today, meaning how to address the oil price shock. And then secondly is, ano yung mga kinakailangan nating reforms na gagawin para hindi tayo naapektuhan na tuwing nagtataas ang presyo ng langis. Kasama dyan ang pagbibigay ng incentives para makabuo tayo ng isang panibagong cars program na magpo-promote ng electric vehicle use. Na hindi lang sa gobyerno, pero pati pagbibigay ng tax incentives at saka iba't ibang insentibo na hindi nagre-require ng gobyerno na magbigay ng pera. Pero pwede tayo mag-create lang ng environment such that we are encouraging people para magtayo ng mga ganito, whether it is a battery o anong industriya. Yan ang mga bagay na kailangan po natin magawa sa lalong madaling panahon. Yeah. Abangan po natin sa next week po yung magiging deliberation pa ng House dito po nga sa nagpapatuloy na epekto po sa sitwasyon po natin. Kong, maraming salamat at till next time po pag-usapan po ulit natin Thank you, ito. sir. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Si Good morning Congressman sa'yo. Miro Kimbo, ang kinatawa ng ikalawang distrito ng Marikina at ang chairperson ng Committee on Ways and Means. Siguro subukan din natin on